Mga paps, ganito ang proseso ko mag-change oil. Kaya tumagal makina ng high-use ko. Kahit bugbog sa biyahe palagi. At kahit mumurahin lang ang oil na gamit ko. ...2007 model. Di pa nasubukan gumamit ng oil additive. Pansinin nyo, napakapino pa rin ang andar. Walang kausok-usok. Sa emission test, siyempre, laging pasado yan. So, ganito ang andar nito mga paps pagkatapos kong mag-change oil. Ganitong-ganito pa rin ang tunog niya at walang pagbabago simula noon. At napakababa pa rin ng temperature gauge nito kahit 20 minutes nang nakaandar ng tuloy-tuloy. Pakinggan natin ang tunog ng makina mga paps. Mga paps, paano ko ba napanatili ang ganitong kondisyon ng makina kahit medyo mumurahin lang ang gamit kong oil? At hindi rin ako gumagamit ng flashing oil kapag ako'y nag-change oil. At alam nyo mga paps, halos inaabot muna ng 8,000 kilometers tsaka ako nag-change oil. Ang layo na ng natakbo nun, hindi ba? Gusto nyo ba malaman ang sekreto ko? Hali kayo, samahan nyo ako at aking ipapakita sa inyo kung ano ang proseso. So ayun mga paps, narito. Dahil dumating na aking order sa online, ito ay genuine motor oil. Sapagkat siyempre panahon na para mag-change oil. Mga paps, matagal ko nang gamit ang oil na ito. Tingnan nyo mga paps, ang dami ng basyo ng mga gallons na aking pinag-change oilan. Yung mga tag 1 liter, hindi ko na sinali dito sa video dahil napakarami nun. Saka kalat na lang dyan. Yung iba tinapon na. At yung mga 4 liters ang mga tinago ko. Ang laman pala ng isang karton yan mga paps ay isang oil filter, 3 tig-1 litro, and then isa yung 1 galon. Yan ang laman sa isang box. Anyway mga paps, sa pakatandaan, hindi ako nagpo-promote ng product na ito. Gusto ko lang ipakita na itong product na ito ay matagal ko nang gamit at subok ko na. So ayun mga paps, narito, umpisahan ko na kung paano ang proseso ng aking pag-change oil. Yan sa bandang loob, dito ko dinudukot yung oil filter. Nasa likod yan ng upuan, driver seat. So nariyan ang oil filter. Diyan ko ito dudukutin mga paps. Marami namang nakakaalam nito kung paano. Anyway, yung mga upuan siyempre kailangan tanggalin para madaling madukot. Hindi ka mahirapan din gumalaw. Anyway, pinaluwagan ko na ito kanina kaya mabilis na lang na ito ay nabaklas. At siyempre dito rin naman tayo sa may bandang upuan. Alam naman natin kung anong gagawin dyan sa mga may naka-high-is diyan. Siyempre iangat lang naman natin yan para makita natin yung makina. Ayan mga paps, ang makina nito. Anyway, ang model pala nito ay 2.5 diesel Toyota Hiace 2KD FTB 2007 model mga paps. Matagal na, ilang years na. 2025 na ngayon. So ayan, tanggal takip na tayo mga paps. Paikot-ikot lang naman yan mga paps. Parang kabit mo lang, pinaikot-ikot. Eto, tingnan natin mga paps ang loob ng takip. Ni wala tayong makitang palatandaan ng paghahalo ng langis at tubig, hindi ba? At siyempre, dumito naman tayo sa ilalim upang tanggalin ang drain plug para mai-drain na natin ang langis. So habang nagpapadrin ako ng langis mga paps, ay kinuha ko na yung aking mahiwagang compressor. Ayan o.
Yan ay compressor na ginagamit sa pagpipintura mga paps. Pero dito sa akin mga paps, ginagamit ko ito para pambuga doon sa makina. So ganito ang ginagawa ko mga paps. Yung hose naman ito ay kasyang-kasya lamang sa butas. Yan sa ibabaw ng makina. At syempre, kailangan kong ipakita sa inyo kung talagang gumagana itong compressor na ito. O kung talagang bumubuga ng hangin. Ayan o. Malakas ang buga nito mga paps kahit maliit lang na compressor. Kaya naman niyang ilabas ang mga langis yan sa loob ng makina. So ayan mga paps, nakita nyo na gumagana ang compressor, kaya balik na tayo rito sa ilalim ng makina. Halos wala nang tumutulo, kaya kailangan ng alisin itong pinaglagyan ko ng langis. At dahil bubugahan ko na ng hangin ang makina mga paps, sa bandang ilalim nilalagyan ko ito ng mga luma o sira-sirang foam. Kapag binubugahan ko na yung makina ay napupunta rito sa may foam yung mga langis-langis na natitira doon. At saka para hindi makalat doon sa flooring. So ayan mga paps, uumpisahan ko na ang pagbubuga ng compressor rito sa makina. Yan ay pinapatagal ko, walang limit ng oras. Hindi naman ako nagmamadali dahil akin naman ito. Hanggat gusto ko, pinapatagal ko. Pinasanayan ko ng ganito ang ginagawa ko mga paps tuwing nagchichinsoil ako. Inuulit-ulit ko talaga ito hanggat sa magsawa ako. Ayan mga paps, pasok na pasok ang hangin dyan. Kahit sa kalit-liit ang mga butas sa loob ng makina, papasukin ang hangin yan. At ilalabas naman niya doon sa ilalim. Sa ganitong mga pamamaraan mga paps, na itutulak palabas ng hangin ng mga natitirang langis sa ilalim ng makina. So ayan mga paps, sinisilip ko sa ilalim habang umaandar yung compressor sa may bantang taas. Tingnan natin, napakaiba ng tunog. Parang umaandar rin ng makina. Para din siyang tunog tambolso. Kaya tingnan natin yung foam. Itim na sapagkat yung binubugang hangin na kasama ang langis ay dito naiipon sa may bandang foam. Ayan mga paps, so hinahayaan ko lang talaga yan hanggat sa pakiramdam ko. Sa observation ko ay halos wala nang natitirang langis doon sa ilalim. So hindi ko ito ginagamitan ng oil, flashing oil. Hangin lang ang ginagamit ko dito mga paps. Basta ganun lang lagi ang proseso mga paps. Bahala na kayo kung maghapon kayong nagko-compression yan. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo. Yun ay kung gusto nyo gayahin ang ginagawa ko. Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng diskarte mga paps, di ba? At least sa akin, talagang naninigurado lang ako mga paps. Gusto ko yung wala na talagang natirang langis dyan. So ayan mga paps, narito ang foam. Tignan natin oh. Diyan tumatalsik yung mga langis na galing sa loob ng makina. Ito naman yung pinagsinsuwilan ko. Tignan natin mga paps. Kung lumapot ba yung langis. Yan, ganun pa rin. Hindi lumapot ang langis mga paps. Yan. Mamaya i-review ko sa inyo kung ilang kilometers ang natakbo nito bago ako nag-chinsoil. Tignan nyo yung langis, hindi man lang lumapot. Yun. So ayun mga paps, oras na para ikabit ang oil filter. Siyempre kailangan mauna ito. Yan ang oil filter. Alam na ito ng karamihan kung paano ito ikakabit. Siyempre mga paps, kailangan niya ng pampadulas, hindi ba? Padulas-dulasan natin mga paps. Tapos himas-himas ng konti para mamasa-masa bago natin ikakabit ang oil filter. Yan o. Yan, napakadali lamang yan mga paps gawin, hindi ba? Kahit kayo, kayang-kaya nyo na yan gawin. Basta lagi lang tandaan mga paps, bago nyo ikakabit ang oil filter, siguraduhin nyo malinis yung pagkakabitan nyo. Baka may mga buha-buhangin yan o konting dumi-dumi. Dapat malinis na malinis yan para hindi siya, yung labi niya magdikit talaga ron sa yung guma, hindi dikit dun sa bakal para hindi siya magkaroon ng leak. Higpitan nyo lang mga paps ng naaayon lamang sa tamang higpit. Huwag naman din yung sobra-sobra baka mapunit yung guma. Doon ba ang pagsisimulan ng pagkakaroon ng leak mga paps? Yung katamtaman lang.
At syempre habang nasa loob pa kayo mga paps, huwag nyo nang kalimutan na takpan para hindi na kayo pabalik-balik. Total, naikabit naman na yung oil filter, hindi ba? At pagkatapos ng maikabit itong cover mga paps, syempre doon na tayo sa bandang ilalim dito sa may drain plug. Kailangan linisin din natin ito mabuti, saka natin ibabalik itong drain plug nya. Ang higpit lang din naman ito ay katamtaman lang din, huwag din naman sobra. Kasi baka ma-lost thread mga paps, iwasan natin yung ganun, sayang eh. Okay. So ayan mga paps, kailangan tansyahan lang talaga. Hindi naman siya kailangang sobrang higpit. Hindi naman yan basta-basta tutulo, basta lapat na lapat yung drain plug. At dahil naikabit na ang drain plug mga paps, eto na, lalagyan na natin ng mahiwagang langis. Siya nga pala mga paps, ang makina ng 2.5 diesel, itong Toyota Hiace Commuter, ay nagkukonsume lang siya ng 6 liters ng langis. Ang laman ng isang box ay 7 liters, so meron siyang sobrang 1 litro. Yung 1 litro, nagagamit yun na kung nababawas ng langis yung makina, pwede nyo idagdag. Sa akin, hindi naman nagbabawas, kaya yung 1 litro, nagagamit ko yun. Pinag-change oil ko sa motor. Nagagamit ko yun sa motor mga paps. At i-vlog ko rin yun, ipapakita ko sa inyo na talagang pwede rin naman sa motor yung langis na ito. So ito mga paps, pinapakita ko ngayon sa inyo na yung 1 litro ay ginagamit ko sa aking motor. Toyota no? Yung langis, Toyota. Online yan yung mga kasama. Ginagamit ko sa pang-tune up ko sa, pang change oil ko sa van. Ano kasi yan pag bumili kasi ako ng may free isang ganyan, hindi naman nagagamit. Tamang-tama ginagamit dito sa tricycle. So ayan mga paps, ginamit ko yung 1 litro dito sa aking TMX. Yan ang ginagamit kong langis. Well, anyway, balik na tayo sa content mga paps. So, start na tayo mga paps dahil tapos ko naman na nailagay ang mga langis. Ayun oh. Ayan, pansinin natin, wala tayong makikitang check engine. Yung ilaw dito, yan ay warning na kailangan nang magpaihi ng diesel. Ay magpa-refill ng diesel. Ayan, pakinggan natin ang tunog ng makina mga paps. Hindi ba ang tining? Simula noon ay ganito pa rin ang andar nito, halos walang pinagbago. At tingnan naman natin ang dipstick. Halos wala tayong makikitang usok. At alam nyo ba mga paps na itong labi nitong pinaglalagyan ng dipstick, tuwing tinatakpan ko ito ng aking kamay, imbis na itutulak siya o may langis na lalabas, ang nangyayari ay hinihigop. Kahit pa nire-revolution ko siya, talagang walang lumalabas na usok, walang tumatalsik na langis. Ayan, ipapakita ko sa inyo ng kaunti. Anyway, dapat talaga ipainitin muna ito. Pero ganun pa man, ganun pa rin, wala pa rin mapapansin na kakaiba. At dito itignan rin naman natin sa may bandang takip. Tignan rin natin kung may lumalabas na usok o di kaya ay langis. Anyway, yung langis normal lang naman. May kaunti dahil yung parts sa bandang taas ay naglalaro rin naman kasi. Pero ganun pa man ay hayaan yung ipapakita ko sa inyo mga paps. Ayan, punasan ko muna yung labi at tatakpan ko ng aking mga kamay at aking ipapakita ngayon sa inyo kung merong mga langis na mga tumatsik. Ayan, medyo wala naman tayong nakikita mga langis. Kung meron mang kaunti, normal lang yan. Walang problema. So, dahil wala naman tayong nakikita mga talsik ng langis o di kaya ay usok na mula dyan sa bunganga ng cylinder head cover, ayan, ibabalik na natin ang takip, tatakpan na natin.
So ayan mga paps, kanina pa ito umaandar. Tignan natin muna ngayon yung temperature gauge niya. Tignan natin, halos hindi ito mataas. Ayos na ayos, hindi ba? Well anyway, Revolution 101 muna tayo mga paps. Pakinggan natin ang andar ng makina. Ayun oh, anong masasabi mo paps? Comment ka naman dyan. At dumito rin naman tayo sa bandang Tambotso mga paps. Pakinggan rin natin. Tignan natin ang usok. Ayun oh. Ano paps, anong masasabi mo? Hindi magandang klase ang gamit kong langis, no? Well, anyway mga paps, ipapakita ko na sa inyo, i-reveal ko na kung ilan ba talagang kilometeran tsaka ako mag-change oil. Kung ilang buwan ang inaabot tsaka ako mag-change oil, at kung ano ba ang aking mga kinakarga rito. Well, anyway, abangan na lang natin sa parto mga paps. Mahaba na video eh. Tignan nyo, 285,000 na. Ang tagal na, hindi ba?